So medyo matagal-tagal ulit tayong hindi nakapag-upload, ano. Hindi ko pa nagagawa yung final review ko ng GX1 yung 1 month ng mahigit. Pero sa ngayon i-upload ko ito muna. May inilambing kasi sa akin yung isang brother ko dito sa lugar namin na kung pwede ko daw tingnan yung kanyang amplifier. Concert 502H. Ito, medyo matagal-tagal, may mga kalawang na nga, no? So, kwento niya sa akin, saglit lang niya to ginamit. Tapos nawala na ng sound. May power pa naman, pero hindi na siya nagbibigay ng sound. So, titingnan natin ngayon kung kaya kong gawin. You are watching Twin88 channel. Don't forget to subscribe. So, natanggal ko na. Ito nga, binasag ko na yung warranty. May-ari nito bumili ng panibagong ganito eh. So, magiging dalawa ito pag napatunog natin to. Tinanggal ko na yung mga tornilyo. Buksan ko lang. May power. Check muna natin to. Uy! Yun na nga tayo. Yan. So, kailangan baklasin ko to. Alisin ko lang. Para matanggal natin yung mga transistor. Ma-check kung ilan ang may tama. So, ang nangyari dito, siguro hinataw ito ng patugtog. Nag-short yung kanyang 5200 ito at saka 1943 ang gamit. So, kalasin ko lang. Huli, isa. Uy, may pag-asa pa pala.
Dito, wala. Dito, wala. Pag binaligtad. Dito, wala din. Open naman. Dalawa. Open yung isa. Shorten yung isa. Open din. Dami. Uy. Kamay ito. Malalat yata. Pag hindi open, shorten. Ano bang kamay yan? Wala na rin. Lahat. Oh, bebe. Suabe, linis. So, hihintay natin pamalito. Linis lahat yung 8. Yung kalahati shorted, yung kalahati open. So, ay hindi pala, parang, oo nga, 4. So shoutout kay Tolpapo. Linis ang iyong output transistor. So magche-check pa ako dito. Check ko itong sa pre-drive kung wala na apektuhan. Tapos bili lang tayo na, no? Maghintay lang makabili noong pyesa. So eto, mukhang matatapos na natin ang repair netong 502H na ito. So yan yung pamalit. Ubos yung 8. Ayun, no. Medyo nahirapan akong humanap nito sa Shopee, din lang ako nakabili. Dadalwa kasing electronic store dito sa lugar ko. So wala sila ng ganyang kalalaking resistor. 100 ohms, 1 watt. At dito naman sa iba, yung mga pinaltan ko na dito. Wala ako na exact value kaya nag-series na lang ako. So ito na lang yung mapapansin niyo yung mga pinaltan natin yan. Ito. Sunog na sunog, ano. So yon, isa pa doon. Ito nasunog din yan. Yung kulay blue na yan. Palit din yan. So may mga mark ako ng pentel pen. At ito na lang, dito na lang tayo magkakabit. Eto, sunog din. Sunugan din yung putok nga yan, yun, no? Yan, yung sumabog na yan. Kabit ko lang yung resistor dito. Tapos magbabias check na tayo kung pwede na tayong maglagay nito mga output transistor. Yan, so naikabit na natin lahat noong replacement parts ng mga nasunog. Yun nga, mga nasunog. Bago natin ikabit itong pamalit na output transistor, so i-check muna yung dito sa pagkakabitan ng transistor end to end for voltage bias. Dapat yan from makakakuha tayo ng 0.3 hanggang 0.5. So ako hindi ako gumagamit ng 0.5 pero yung iba nasa pa yung 0.5 eh. So 0.3 hanggang 0.5. At pag nagte-test ako ng ganito, nagamit ako nito. Nagamit ako for safety. Para kung may na nagso-short, kita agad natin dun sa bombilya. So, eto. Teka, set ko muna yung voltmeter. So, ang voltmeter natin ay nakaset sa 20 volts DC.
Yun kasi yung pinakamalapit na range. At yan. Sana makita. At moment of truth. Tingnan natin. O yan. So, ibig sabihin, namatay yung ilaw. Okay yan. Walang nagshort. At narinig ko na rin nag-click yung protection niya, yung relay. So, malamang tayo na goods na nito. So, dito muna, end to end. Okay. Nalapat ang probe ko. Nakakuha ng 0.45. So, pare-pareho na yan. Yung apat dito. Dito naman tayo sa kabila. Kukuha. Oy. At dito sa kabila ay hindi nalapat ang aking probe. Ayan, dito sa kabila nakakuha ako ng 0.44. So halos pareho na sila. So pwede na tayo magkabit noon. Ano? Doon sa mga bago pa lang, mag-iingat lang kayo kasi isang PNP, isang NPN yan. So kung ano yung nakalagay na label, usually ito mga ganitong concert na label ko ng transistor, make sure lang nang ilalagay nyo ay yung tamang value ng transistor. So ikakabit ko lang yun dito at mamaya magte-testing na tayo ng audio. So sa pag-replace nyo ng mga power transistor, etong metal part na to, actually hindi naman yan metal. Pagka tunay, hindi yan nadikit sa magnet. So isang way yon para matest nyo. Kung kagaya nito, etong screwdriver ko ay may naka-insert yan na yung powerful magnet. So mapansin nyo hindi siya dumidikit. So dito sa metal part na to maglalagay tayo ng thermal compound. No? So ito yung available ko ngayon, or thermal grease. No? Tapos pag dalagyan nyo na, hindi naman masyadong madami, yung at least makakover na lahat. No? At huwag nyo din kakalimutan yung insulator. Ito, parang plastic na yan. So yun yung ating ikakabit. Make sure na hindi lalapat sa metal yung likod nitong transistor na to. So ikabit ko lang ito dito. Hindi ko na kayo iinipin ng panunuot ng paghihina, nakakaburo yun. Tingnan na lang natin mamaya kung tutunog. So ito mga boss, na ikabit na ulit yung output transistor. Final test na lang tayo. Pero bago natin kabitan ng speaker, test muna natin kung walang puputok. No? Tingnan muna natin. So nakabuo na ulit. Nakatornilyo na ulit yung board sa kanyang case. So cover na lang ang ikakabit natin. Pero bago yon, yung iba nagko-cover yan bago mag-testing. Ayoko naman kasi dito, ito yung safety device ko. I-plug natin. At power on. Yun, okay yung test valve. Ayun, nag-click na yung relay. So lamang na ito mga boss na tutunog. So kapitan ko lang ng speaker. Tapos testingin natin sa audio. So dito ko na tinesting sa labas mga boss. Ito yung nangyari. So yan, paligo ng thermal grease. So yan, mga pinalitan natin. Ito. Nag-series ng resistor. At gagamitin lang natin speaker ito, wala sa box. At yung isa, ito, tagal ko na hindi nakapatugtog to. So yan yung sa tabilang tuluan ng aircon. Ito yung tutunog. Ito. So eto, lagyan na natin ng tugtog dito. So gumamit nga pala akong Bluetooth yan. Wala tong Bluetooth, pero meron naman tayo nun. So ito yung gagamitin natin player. Oops. Yan.
Tumutunog na uli siya. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Tapos yung isang speaker na sa labas. So yan, ito yung mga grabe nagisira nito. Ayan, pati mga resistor na andyan. Linis ang OPT niya. So kahit nasa labas yung subwoofer, rinig pa rin natin yung bass. So ito nga pala, palibas na napa-stock siya ng matagal. Dumumi yung potentiometer, so ni-spray ko lang na to. Spray ko lang siya ng contact cleaner. At buti naging maayos pa. So hanggang dito na lang muna ulit mga boss, at abangan nyo yung mga susunod pa nating video. Thank you ulit sa mga bagong subscriber at saka doon sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. Yeah, yeah.